Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, matindi dito. Grabe Kardima, walang takot harapang sinupalpal Quadcom, Congress Castro, napahiya na. Yan mga kababayan at ito pa, nasa thumbnail po natin, huli si Barbers. Ito ang bangungot ni Representative Barbers. Nako, ano kaya ito? At ito nga mga kababayan, i-share din po natin itong tatlo po ang nanalo no sa loto ng isang gabi lamang yan matapos po yung yung hearing ni former president diyan sa Quadcom. Eto naisip ko tuloy parang naging diversion lang itong si former president no ng kanilang mga kalokohan. Kasi ito tatlo po ang nanalo ng milyones. Isang gabi lang. Well, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa. Ito ito po yung sinasabi natin nahuli si Barbers. Ito naman, hindi naman po directly na si Representative Barbers. Pero, connected po kasi yung tao, mga kababayan, no? Na sinasabi dito sa post na ito ng Surigao viral issues, no? Mamaya ipapakita po natin yung post na ito. Okay? So ito mga kabayan, simulan na po natin dito sa mga milyonaryong ito. No? Ginawa lang na diversionary ang hearing ni dating Pangulong Duterte dyan sa Quadcom. Ito mga kabayan, post po ni Sir E.B. Hogalbot. From loan to twin to triplets na. Welcome to Bangag Polboronic Republic. Hindi pa ba ito nakaka-PI mo Rapi Tulfo in action? Yan, na-PI pa si ano. Kasi nga po, di ba? Si Sir Rapi Tulfo, si Senator Rapi Tulfo ang nag-iimbestiga noong nakaraan sa loto. Dito sa palaging may nananalo. At na-stop at hindi na nabalikan mga kababayan. Tapos nitong mga lately no? Ba sunod-sunod po yung nananalo ng loan better, di ba? After loan better, siguro nagsawa na po sila na every week isa lang ang nananalo. Ginawa na nilang dalawa, di ba? Dalawa na po yung nananalo, hati na po ang price. Okay? Aba, hindi pa sila tumigil sa hatian, mga kababayan, no? Para hindi halata po yung pagnanakaw ay ginawang triplets na. Nako talaga. Ano ba? Ganito na ba talaga kaswerte ang mga Pinoy, mga kababayan? Tatlong milyonaryo. Milyonaryo kasi milyones po ang napapanalunan sa loto. Isang gabi lang, tatlo ang mananalo. Aba, di kaya mabankrupt na ang PCSO nito? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga po yung sinasabi ko about kay Representative Ace Barbers. So, this is not directly na siya po talaga. Ito po yung post ng Surigao Viral News, no? Tanawa, yan 400 million nga shabu. Nasamit sa Liloan, Southern Leyte, no? Courier nga nag-drive sa SUV na taga Surigao og personal driver ni Congressman Ace Barbers nakasibat. Ibig sabihin nakatakas, mga kababayan. So yan. Ito po yung nila post, no? Hindi ko na pabasahin mga kababayan kasi napipilipit yung dila ko sa Surigao no? Yung dialect nila. Pero ang point po dito, no? Involve ang pangalang Barbers, no? Well, anyway, sinasabi ko, malaking kalokohan ito kung totoo man ito, Kung totoo man itong balita nila, malaking kalokohan po 'yan. Bakit po? Kasi ito malaking kalokohan, niloloko tayo. Kung totoo ito, niloloko lang po tayo. Kasi
sa committee on sa House Committee on Drugs, the Dangerous Drugs, no? Chairperson po, yan, no? Chairperson si Representative Ace Robert Ace Barbers, diyan sa Kamara. Tapos ganito. Ibig sabihin, niloloko lang tayo, mga kababayan, kung totoo ito. Niloloko lang po tayo na sila ang tagapagpatupad ng batas against, no, these illegal drugs. Pero sila rin pala ang pasimuno. Ako naman talaga, mga kababayan. Anong ibig sabihin nito? Kapag ganito po, delikado po tayo, no? Kasi parang kontrolado na nila. Kontrolado po nila yung kalakaran diyan kung gano'n. Kasi sila mismo ang chairperson, di ba? Kung magkakaroon man ng investigasyon, dapat mag-inhibit po itong si Congressman Ace Barbers. Ano pong masasabi niyo sa balitang ito, no? At naghahanap po ako ng mga article about dito, no? Kasi gusto ko talagang makita kung totoo. Wala po akong, hindi ko alam kung mayroon bang media blackout dito sa issue ito, no? Wala akong nakitang nag-report na mga mainstream media. Local media like Surigao Media, mayroon po akong nakita, no? Pero yung mga national mainstream media, wala po akong nabasa about dito. At nagtataka po tayo kung mayroon bang media blackout, no, dito sa isyung ito, or ano sa palagay nyo, mga kababayan, ha? Hindi, marami rin ang nagtatanong sa mga kababayan natin, no, sa mga kanetizen natin. Sabi nila, bakit walang balita doon sa nasabat na shabs, no? Doon sa Southern Leyte, coming from Surigao. Well, anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment na lang po sa baba. At ito na nga, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Para kay PRRD. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Yun. Ang sakit nun. Ang sakit mo! Babae ka. Hindi. Siguro, mga kababayan, ito po yung kinainisan ni Akop, ni Barbers, no? At saka nung mga sinasabi nilang veteran lawmakers, no? Itong sinasabi ni Representative Cardima na tayo dito binoto lang ng di ba? Libo-libo or milyon-milyon. O libo lang yata eh. Ulitin natin mga kababayan para mas Manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. So yun, mga kababayan, ilan libong Pilipino. So nasaktan siguro itong mga hinayutak na mga veteran lawmakers, kaya pinagsabihan itong si Neophytes, no, na si Representative Drexy Cardima, no, sinita agad ni nag-react dito si Akop at si Barbers, mga kababayan. No? Yun. Ang sakit nun. Ang sakit mo! Babae ka. Hindi. I respect Representative Cardena, no? Cardena. Representative Cardena. I hope I pronounce your name correctly. Pero ang sakit nun, sabi niya, tayo po mga ilang katawan katawan dito. Katawan o kawatan? Kumakatawan. Ilang libo lang ang boto natin. Ulitin natin. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng Kinatawan, hindi kawatan. Coach Oli, ha? No, ikaw. Kawatan. Sige. Ilang libo lang ang boto? ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Yun. Most voted. Pinakamalaking boto nung 2016. More than the senators, etc. Yun ang punto niya.
At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Ayan. Ang galing mo. Ma'am, ang galing mo, ma'am. Most voted noong 2016, Duterte. Most voted on 2022. Pinakamalaking boto noong 2016, Duterte. Pinakamalaking boto noong 2022, Duterte. Yan pala, it shows gusto ng Pilipino ang drug war. Let me repeat. Kasi kung ayaw nila ang drug war ni PRRD, kulelat si BP Sara. Si Marcos hindi magiging presidente yan not because of BP Sara. Ilagay nyo sa kukote nyo yan. Don't be stupid. Mag-isip. Buti yung babaeng bata. Bukod sa alam mo, matapang to. Matapang. Kasi teritoryo ni Martin yan. Gusto mong purihin ng Duterte? Baka mamaya kalkalin yung video mo dyan, kalkalin yung kaso mo dyan, kalkalin yung buhay mo, kalkalin yung asawa mo, kalkalin yung anak. Lahat kakalkalin sa'yo. Yan ang matapang. And yet, nauunawaan nyo. Most voted 2016 Duterte, most voted 2022 Duterte. Gusto ng taong bayan ang Duterte. Gusto ng taong bayan ang drug war. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA. Sila lang, wag mo nang idiin, ma'am, yung NPA, ma'am. Wag mo idiin yung NPA dyan, ma'am. Ma'am. Baka magdelikado ka dyan. May tinatamaan dyan sa paligid. Baka mamaya, katabi mo pa. Ma'am, dahan-dahan ka, ha? Banata mo na yung droga, wag lang yung NPA. Tropa yan. May mga tropa sila dyan. Na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. So yan mga kababayan, dapat ganun po sana ang mangyari, di ba? Hindi lang yung itong side na ito ang iimbestigahan ninyo. Pero ano po ang sabi ni Representative Ace Barbers, no? Kung gusto mo raw imbitahan, no? Itong mga sinasabi mong biktima ng mga addictus, dapat uma-attend ka ng hearing. At sa pag-attend mo na yon, no? Maghahain ka ng resolusyon na imbitahan, no? Yung mga biktima ng mga addictus. Ang tanong nga dito mga kababayan, pag umattend ba sa hearing itong si attorney, itong si Representative Drexy Cardima, no? Bibigyan niyo ba siya ng pagkakataon, no? Na makapagsalita? Ha? At kung makapagsalita man siya, i-accept nyo ba yung kanyang idea? Yun lang, mga kababayan. I-accept nyo ba yung ganong idea? Sa dami-dami nyo dyan sa Quadcom na mga chairperson, bakit, ito yung tanong, bakit ni isa sa inyo, no, walang naisip ni Representative Cardima? Diba? Ang dami nyo. Hindi nyo man lang naisip na imbitahan yung the other side of the coin? Yung kabilang parlor, mga kababayan, hindi nyo ba naisip na imbitahan? Para maipahayag din nila, no? Para sa paggawa ninyo ng batas, maisali, yung kanilang karapatan. Kasi kung gagawa lang tayo ng batas para sa mga kriminal, mga addictus, no? Sila lang po ang makikinabang diyan sa pinaggagastusan ng taong bayan, no? Na investigation in aid of legislation. Yung mga kriminal lang po ang nakikinabang. Aminin man natin sa hindi, pero parang ganun po ang lumalabas. Kasi nga po, wala kayong inimbitahan, no? Na biktima ng mga addictus na ito. Ibig sabihin nga,
tama po yung hinala natin, no? Yung opinion natin, or 'di ba? Or hindi lang natin, pati ng ating mga kababayan na itong Tuwadcom ay attorney, or I mean pabor lamang, lalo na itong mga human rights advocates, no? Ay pabor lamang dito sa mga bad elements of the society. Kasi kung hindi, sa dami-dami nyo dyan, walang nakaisip na imbitahan nyo yung mga membro ng pamilya ng mga nasawi sa mga ginawang masama nitong mga addictus na ito. Diba? One-sided po ang inyong hindi naman kayo mga vloggers na kailangan mayroon kayong kilingan or bias kayo to something, di ba? Kayo po ay mga mambabatas ng lahat ng mga Pilipino. It's either criminals or the victims, mga kababayan. Ang mga vloggers kasi na talaga may pagkinikilingan yan, no? Either doon ka or dito ka, depende po yan sa paniniwala at prinsipyo mo sa buhay. No? Pero kayo po mga mambabatas, no? You have to be neutral. Balance investigation. Invite the other side. Get all information. Make law out of those investigation. Wherein, makikinabang both sides, Kasi ang nakikita natin, ang nakikinabang lang, itong mga inayutak na mga Cree animals, di ba? Yung mga Cree animals, mga kabayan, sila lang po ang nakikinabang. Wala, yung mga biktima nila, hindi siguro makikinabang dito kasi sila lang po ang dinidinig. Yung kabilang side, hindi po dinidinig. At we all agree at masaya po ang mga Pilipino, mga kabayan, dahil na i-open, no? Nasabi ni Representative Drexy Cardima ang ganitong issue dyan sa harap ninyo, no? Harap-harapan kayong sinampal ng batang kongresista, hindi nyo lang alam, no? Pero siguro alam nyo na rin kasi nag-react kayo diba? Kung hindi kayo nag-react, wala talaga, hindi nyo talaga malalaman. No? Pero doon sa mga nag-react na congressman, yung sinasabi ng mga veteran na lawmakers, tinamaan kayo siguro doon sa sinabi ng batang congresswoman. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon sa video ito? Ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.